bakit may question mark. Okay? Malalaman po natin bakit may question mark ang meditation po natin sa umagang ito. Nais ko muna pong ipakita sa inyo yung mga pictures ng mga main character ng ating meditation. Ito po ay si Pope Urban II. Siya po ay taga bansang Frances. Isang very powerful Pope. Ano po? At makikita po natin sa susunod na picture, ito po ay yung tinatawag na Council of Clermont. At dito po ni-launch yung isang pagkilos ng mga Kristiyano. Tinawag pong the First Crusade, launched by Pope Urban II. Nalaman po natin kung bakit nagkaroon ng launching ng First Crusade. Ano po? At sa susunod na picture, makikita po natin ang konting close-up about Pope Urban II. Kung nais nyo pa pong malaman ang mga tungkol sa kanya, ito po, nakuha ko po ito sa YouTube eh. Itong mga ano pong ito, marami pong mga information na malalaman po tayo tungkol sa call for crusade. Ano po, first crusade sa pamamagitan ng sermon ni Pope Urban II. Okay, ito po yung mensahe sa atin sa umagang ito. If you had just listened to the best sermon you had ever heard, telling you what the will of God was, what would you do? Tingnan po natin ang nangyari noong November 27. The place was Clermont, France, where Urban II had called a church council. On the final day of the Council of Clermont, November 27, 1095, Urban II addressed the thousands assembled. Historians have deemed his sermon as possibly the most effective sermon of all time. The burning issue for Urban II was that in 1076, the Seljuk Turks had captured Jerusalem from the Arabs and made life intolerable for any Christians living in Jerusalem or going there on a pilgrimage. Many Christians had been robbed and murdered. The eloquent Urban II spoke in his native French to the crowds assembled in an open field. Ye men of the Franks, to you our words are spoken, and by you our message will be passed on. God orders it. The burning from the borders of Jerusalem and the city of Constantinople, evil tidings have come to my ears. And a cursed race, yung po yung tinawag niya sa mga Turks, strange from God, has invaded the lands of the Christians in the east and have depopulated them by fire, skill, and revenge. These Turks have led away many Christians captives to their own country. They have torn down the churches of Christ or used them for their own rights. In some, they stable their horses. Who will avenge these wrongs unless it be you who have won glory in arms? If you would save your souls, then come forward to the defense of Christ. Labor for everlasting reward. You will earn the right to absolution from all your sins, and heaven is assured
to any who may fall in this worthy undertaking. The wealth of your enemies will be yours. You shall plunder their treasures and return home victorious. Take up your arms, valiant sons, and go, God guarding you. The crowd rose as one, chanting, God wills it, God wills it. To this the Pope answered, it is the will of God. You are soldiers of the cross. Wear on your breast or shoulders the blood-red sign of the cross. Wear it as a token that his help will never fail you, as the pledge of a vow never to be recalled. Thousands immediately took the vow and sewed a cross on their garments. The message raised throughout Europe as it was spread by word of mouth. The next year, the first crusade left for Jerusalem, accompanied by the rallying cry, God wills it. The next 200 years, the period of the crusades, are the most embarrassing period of all church history. Although the Crusaders were able to capture Jerusalem and hold it for a period of time, the Near East in general and the Muslims in particular have never forgotten the murder, rape, and pillage that characterized the Crusades. Never in history have so many calling themselves Christian been so misdirected in their cause. Their actions demonstrated that most of them knew nothing of the faith they claimed to represent. And it all began with an eloquent sermon proclaiming the will of God. Sa atin pong reflection, have you ever heard an eloquent sermon that, though moving, did not contain the truth? After hearing Paul and Silas preach, the citizens of Berea studied their Bibles to make sure that they were hearing the truth. If it was necessary to check up on Paul and Silas, it is certainly necessary for us to check out the messages we hear before espousing them. The people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to check up on Paul and Silas and to see if they were really teaching the truth. Tunay po na yung mensahe sa atin ngayong umaga ay nagbibigay ng ano po sa akin puso, talagang nakakalungkot. Lalo na po tayo ngayon. Alam na po natin how to fight the battles on our knees. Dahil the battle is the Lord's. And victory belongs to the Lord alone. Hindi ko po makakalimutan nung di naman po talagang unang panahon, pero ito at the start, when the traditionalist movement of the Methodist Church began, wala pong
pinagawa ang mga leaders nung panahon na yon, kundi to soak in God's word, to soak in prayer. Marami pong mga gawain at panahon naman po yun ng pandemic. So it is always through Zoom. Ano po? May mga ano po, 40 days prayer and fasting, meron 10 days, meron 50 days, basta lagi po soaking in God's word, soaking in prayer. At ibinigay po nung panahon na yon ang lahat ng tungkol sa Diyos, ang kanyang pangalan, sino ang Lord Jesus, sino ang Holy Spirit, what are the weapons God has provided for us para magtagumpay sa anumang uri ng pagsubok na darating sa ating buhay. At dun po sa panahon na yon, natuto po kami. Buhay pa po noon ang kabiyak ko po. Kaya natuto po kami talaga. Minsan, hindi ho dumarating yung kapalit namin. 3 oras po kami sa loob ng Zoom. Just praying, reading the word, and singing. Ano po? Kaya talagang iba kapag kaalam po natin ano ang salita ng Diyos. Makilala ng totoo sino ang Diyos na ito na pinahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at lahat ng pinagkaloob ng Diyos to ensure His victory sa anumang paglalaban at hamon sa buhay na ito. Kaya kung tayo po'y nakinig na mabuti kanina, ang lungkot ng istorya. Iba po ang eloquent sermon. Iba naman po ang sermon na may revelation. Meron pong kapahayagan. It is a sermon from the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit, revealing who the Lord Jesus is and God's perfect will, God's strategies, God's way, God's thoughts to us. Sabi nga po dun sa kasaysayan, marami daw po ni hindi naiintindihan kung ano yung katotohanan ng kanilang pinaglalaban. At mismo po, yung nag-sermon, he does not know the word. He does not know kung sino ang Lord Jesus, the commander-in-chief of the heavenly armies. Kaya po talagang the saddest, ito po ang pinakamalungkot. Ito yung masasabi po natin dark part ng history ng ating iglesia o ng Kristyanismo. Kaya sa umagang ito po, hindi ko po alam kung ano, meron pong, kung may panahon po tayo, mag-breakout room po muna tayo, okay po ba? At ito ho yung mga questions na nalagay sa heart ko po na ating pag-usapan. Have you ever been deceived by a message? What? When and where? What was the result? How did you overcome? Then let us share the lesson we have learned. Pastor Rory, okay po ba na mag-breakout room? Ilan po ba tayo? Meron po tayong 12. So, 6 na breakout rooms. Kaya pa po ba ng, di ko po alam kung ilang oras na po. Kaya pa po ba kahit na 15 minutes? So, we have time to Si share. Ate Finet na po na mag-aano Okay. kasi hindi ko po alam paano po sa Ay, breakout room. okay. Sister Finette, okay po ba?
Okay po, wait lang po, yes po. 15 minutes po ba, Ninang? Opo. Okay, sige Kaya lang po. ba? Yes po, Okay. Para after that, si- yung prayer yes po. blast. And then prayer blast na po. Kaninang umaga, yun pong panahon na kami ay naghahanap. Kahit na ho mga leaders kami, bagong kabiyak ko pa po noon si Kuya Ambrose, ano po, kaya kahit na saan nung gusto naming church, napunta po kami sa Magallanes. At ito po ay isang napakalaking church na ano po, mga kilalang artista, kilalang mga tao sa gobyerno, mga matataas at mayayaman tao ang nag-a-attend doon. At yun pong pastor doon ay ano po siya, Amerikano, na very eloquent mag-sermon. Hanggang nag-ano po siya, nag-release siya ng mga books na nandun po lahat ang reason bakit on such a day ang Lord Jesus will come to rapture yung mga believers. Kita niyo po, diakonisa na po ako noon, naglingkod na po ako noon sa ano, pero pagka po na-deceive tayo, para bang yun yung totoo. Hanggang sa ano po, ginawa ko, bumili po ako ng maraming libro kasi ayoko po na may maiwan ng mga loved ones o kung sino mang kakilala ko pag nag-rapture. Kaya yun ho, talagang dinistribute ko yung mga librong yun. Pero alam niyo po ba hanggang sa madalas po kasi kung makumbida, salamat sa Panginoon, minsan ko lamang po yun na share sa isang gathering. At nung ishare ko po ito na on such and such a day, the Lord Jesus will come to rapture the believers at ayaw niya po na kahit sino sa atin ay maiiwan. Ganyan. Tapos sinabi ko na rin kung ano yung mga nakalagay dun sa libro. Alam niyo po ba, pagkatapos kong magsalita, sinalubong na po ako ng grupo ng mga kababaihan. At ang sabi sa akin, kapatid na Olive, hindi ba ang salita ng Diyos? Kahit na mismo ang Lord Jesus, hindi niya alam kung kailan mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo naman po yung aking kabiyak na nandun din. Siyang number one lawyer ko po, hindi naman na po pinorsu ng mga kababaihan na iano ako. Ano, pero alam niyo po, talagang kung pwede lang mahimatay ako, mahihimatay po ako no, sa kinatatayuan ko. Kasi totoo po, na-realize ko I was deceived. Talagang hiyang-hiya po ako una sa Panginoon at pangalawa sa mga taong nadala ko rin sa kasinungalingan. Paano ko po yan na-overcome? Di syempre, humingi po ako na humingi ng tawad sa Panginoon. Tapos, nilagay na po ako sa spiritual warfare. Nakita ko yung mga libro, puro karga kasi nararamdaman ko nga po yung isang bagay. Pagka may karga, puro ang pag-ibig sabihin po ng karga, may lamang masamang espiritu. Yun po yung aking na naramdaman. Pinagsusunog ko po lahat ng mga librong na iwan pa sa akin. At lahat po ng binigyan ko at tinawagan ko, sinabi ko pong hindi yun totoo. At sa biyaya po ng Panginoon, kasi nakita po ng Panginoon na sa puso ko, gusto ko lamang po na walang maiiwan pag nag-rapture at lahat mapapasama sa Panginoong Jesus. At salamat sa Panginoon sa kanyang napakalawak na pangunawa at napakalalim na pasensya sa mga mananampalatayang katulad ko po. Kaya purihin ang Panginoon, iba na ngayon. We know how to fight the battles. We know all the truth because of the Word of God.
and by the power of the Holy Spirit, when we soak in prayer, yun nga po ang laging inaano ngayon, intimacy, asking the Lord sa anumang bagay, wala po tayong gagawin. Wala po tayong pagpapasyahan. Maliban na nagbumabad tayo at tinanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano gusto mo po na gawin ko? Paano ko po ito sasagutin? Paano ko po ito haharapin? At ang resulta, it will always lift up the Lord Jesus and give honor and glory to God alone, all by the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po. Siguro may sapat na ho tayong panahon para maisip din yung mga deceptions na nangyari din po sa ating mga buhay. Okay? Pwede ho bang magpa-PowerPoint na lang po ko para walang oras na mas maaksaya na po. Si Sister Babes, okay po ba? Kahit 3 minutes lang po na sharing. Sister Babes, meron ka Yes, bang Ninang. anak? What a Yes. powerful sharing po. Good morning po sa ating lahat. Kinig Morning. po ako. Bigla ko pong naalala nung time na pumunta kami ng Saudi. Kami po ng asawa. Sumunod ako sa husband ko. Tapos nung, syempre, first time kong bumiyahe, that was 2006. Mag-a-adjust ka sa lugar, mag-a-adjust ka sa mga lituntunin dito, ang lalim, ano. Tapos, ang una po naming ang una kong tawag dito, naging nakabisihan doon is yung sa bowling. Kasi syempre, tawag dito, kailangan merong mga kapwa Pilipino na nakakasama, nakakaano. So, ang mga tao po doon sa Saudi is addict sa bowling. Yun lang, addict, ibig sabihin yun lang ang pinaka-outlet nila. And pagdating doon, syempre, iba-ibang mga ugali ng tao. Doon nakita ko kung paanong merong mga illegal na magkasama, merong mga ang daming mga iba't ibang klase po ng outside world po ba ibig sabihin. So pinakilala ko po sa kanila, pinakilala ko sa kanila na kami mag-asawa ay Christian. Pinag-isipan pa nga kami na magjowa lang kami mag-asawa kasi kami lang pong dalawa. Akala nila siguro illegal din kami. Hanggang sa dumating yung mga anak ko, kinuha ko. Nakita nila lalaki na pala ng mga anak ko. And then, doon po sa bulingan, napapaligiran ng mga sugal, yung mga pusta-pusta, yung ganon. Pero hindi kami nagpadala kasi pagka sinabi namin Christian, Christian kami, paninindigan namin. And then, suddenly, one time po, so ganun po ang ganun ang naging flow ng so nakilala din kami, ganun. Kasi alam niyo naman, sabi ko nga ako, kahit sino po kinakausap ko, kahit sino, kahit ano ka, okay ka sa akin. And then, minsan nga, gino-joke pa ako na pagka merong, papatayain, ay, hindi yan pwede si Babes kasi bawal sa religion niya yan. Sabi, ginaganon ako. Parang nabubuli ako ng ganon. So, ngingitian ko na lang. Parang ginagawa nilang joke. Pero kailangan iparamdam sa kanila na ang pagiging Kristiyano ay hindi yung sa isang lugar lang o kaya pagka may mga kasama kang tawag dito yung madadala ka, hindi ganon. But then ang challenge po sa amin doon is mas nauna ang pagboboling kaysa sa late na lang namin nakita yung Christian na family doon kasi nga sa Saudi hindi ko po na-expect na may mga church din ng mga Christian. Ang alam ko kasi bawal doon ng Christian. So ang point ko po doon is mali yung nauna yung ibang iniisip ko bago si Lord. So kaya po nung nagpunta kami, but then after that naman, ano ko naman po is, ang gusto ko naman po i-share is, nagamit naman nila ako pag kami program kami o kapag meron kaming mga other event, ako naman ang tinatawag nila para magdasal. Imagine,
sa lugar ng ano, sa lugar na may mga Muslim kami, ako pa rin pinagdadasal ako, pinaglilid ako ng prayer. It's ano, sabi ko nga, it's my joy na kahit simpleng bagay ganun is nagamit ako. So ang naging lesson ko po doon nung pumunta kami rito ngayon sa UAE, nag-transfer kami sa UAE. Agad ako naghingi kay Lord ng Christian. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng Christian church. Sabi ko, kailangan ko muna mag-connect sa Christian church. Ayoko muna mag-connect sa mga kung ano-anong mga asosasyon o kung ano-anong mga club. Yung mga grupo po ng mga OFW, ang kailangan ko is Christian church. So yun, kaya binigyan kami ni Lord dito ng Filipino Evangelical Christian Church. And so nagpagamit kami. So yun po yung para kong naisip na sa anumang bagay o saan mang lugar dapat huwag tayong matatakot. Kapag kung ano man yung magiging deception na nakaharap natin or kaya yung nangyari sa atin, meron at meron pa rin nakaredy si Lord para nagagawin niya para sa atin. Katulad Amen. noon, kailangan siya muna uunahin. Kasi Amen. pag nasa wrong group ka na ng mga tao, pwede kang madala, pwede kang ano. Kasi aminado po ako nung time na nasa Saudi kami, nakikiparty din kami kasi kailangan ng party na ano. Sasama ka kasi grupo mo sila, kailangan mong maki-join ng ano. Pero hindi po kami umiinom. Ang ano lang doon, makikita mong iba pa rin ang mundo nila. So kaya po, sa hindi nakakapanghinayang na ipakita mo o hindi nakakapangano na iwanan mo sila kapag ka hindi maganda yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi naman yun ang talagang dapat nakasama mo. So, imposible pa rin na ikaw ang maglilid sa kanila kasi nga, either way na makuha ka nila or makuha mo sila pero parang napaka-imposible lalo na sa lugar na alam niyo po yun, punong-puno ng mga kasalanan, nakapalimot na kasalanan. So, yun po, meron akong naging lesson doon na sabi ko nga kay Lord, Lord, gusto ko bigyan niyo, yun ang una ko pong, nung pumunta ng UAE, Lord, hanapin, bigyan niyo muna po kami ng Christian church. And then, answered prayer naman, meron kaming napuntahan na FECC rito, bago kami magplanting ng Methodist Church dito sa UAE. So, yun po, to God be the glory. Amen. Thank you very much, mahal na inaanak, sa iyong Salamat patuto. naman. Okay, thank you. Meron pa po ba na nais magpatotoo? Si, ano po, nagpa-PowerPoint ako, pero hindi ko po alam kung sino pa yung ibang kasama po natin. Si, Tita Ninang ako po. ayun, Aikman, thank you. Si Faye po. Wala, nasan ba yung camera ko? Parang, sige po, dito na lang, off-cam na lang ako. Anyways, hindi naman po siguro, hindi about sa wrong message about sa kay God, ganun, hindi po. Gusto ko lang i-share, relate. Lalo na po ngayon, ang daming ang tawag doon, na scam, daming na scam. Ganun. So habang nagme-message po kayo, yun yung pumasok sa isip ko. Ito lang po, yung sa grupo nating mga deaconesses, na-hack po pala yung account ni ate, yung isang deaconess. And then, sabi niya, yun, nahingi siya ng pera sa GCash, magpadala daw kasi nasa hospital yung anak niya. And then, sabi po ni Ate EJ, mas maganda kung i-post mo yung GCash account mo dito. And then, ang dami niyang sinabi niya na hindi niya kasama yung asawa niya, ganun, ganun. Tapos, ako naman po, nagtanong ako kasi in my spirit, sabi ko, totoo kaya to? Parang ganun. So, ang tinanong ko po sa kanya, ano ba yung cause nung ano niya, nung pag-rupture nung pantog niya or yung urinary bladder niya? Sabi ko gano'n. Hindi naman po siya sumagot doon. And then, praise the Lord kasi after that, merong isang kasama din sa group na nagsabi na na-hack yung ano niya, yung messenger niya, ganyan. So, wag kayo magpapadala ng GCash dyan, ganyan, ganyan. So praise God kasi ako po talagang inisip ko na hindi, kung ako lang yung anuhin, kasi naawa ako, ganun. Kahit magkano lang, mag-share, ganyan, mag-Gcash, ganun. Pero alam niyo po yun, pinaisip ni Lord sa akin, test mo muna kung totoo talaga yan. Parang ganun. So yun po, kaya nagtanong ako dun sa GC na kung ano yung cause nung ano niya, nung dahilan ng pagkakasakit niya, ganyan. So, I thank the Lord dun sa discernment na yung sensitivity. And alam ko, marami pa akong lalakaran, marami pang kailangan, more sharpness pa, ganun. But I thank the Lord,
in that such time like that, talagang kung nakikinig ka sa kanya, yun nga, yung sinasabi ni Tita Ninang Audie, lagi ka nagtatanong sa Panginoon every moment, every single step na ginagawa natin. And for sure, talagang i-guide tayo ng Panginoon, hindi tayo mawawala. So, yun lang po. Thank you for letting me Amen. share. Thank you, thank you. So, bago po tayo pumunta sa prayer blast, atin muna pong pakinggan at namnamin muli ang mensahe po ng himnong ito.